Good morning mga katanim. Marami pa rin nagtatanong sa atin, ano nga ba yung foliar? Yung foliar mga katanim, ito yung pamamaraan na yung pag-spray natin. No, hindi lahat ng spray ay masama. No, pag sinabing spray ay masama yan. Yung spray, ibig sabihin ay pag-foliar, yung pagpapadaloy, pagpapadaan ng ating nutrients sa dahon. Through foliage. Yan. No, kaya nga foliar eh. Yan, dito sa dahon, pinapadaan para tumaba, lumaki, dumami ang dahon at gumanda ang ating mga tanim. So ano nga ba yung pinangpupulyar natin? Sa katanim protocol, ang ginagamit dito yung ating KFF. Ayan, no? Ito yung ating KFF mga katanim. Ayan, no? KFF, no? Katanim Foliar Formula. So dati kasi may mga nagtatanong pa rin about regarding seaweeds extract, yung ating organic foliar. Ayan, no? Hinahaluan natin ng ating Kiss Plus, yung nasa reservoir natin, no? At yun yung pinang-foliar natin. So 2 ml nung ating seaweeds, din yung since na nahalo naman natin na 1.2 EC yung ating reservoir para sa tanim natin na leafy and then lettuce, no? Yun yung pinang-foliar natin dito. Pero ngayon, dahil meron na tayong upgrade, no? Ito na yung ating KFF, no? Lumalaki yung ating mga dahon katulad nito. No? Yan. Okay? Lumalaki siya mga katanim, no? Lumalapad at nagiging siksik ang dahon. Yun yung effect nito ng ating KFF. So, early in the morning ginagamit natin yan. Itong ating KFF, yung katanim foliar formula. Early in the morning. Mostly sa mga practices natin, prior to sunlight. Ako naman, kadalasan sinasabayan ko yung sunlight, yung early morning sunlight. Bakit? Doon mismo nag-a-absorb, no, yung ating tanim. Doon nag-open yung stomata. Pag harsh ng sunlight, sarado na yan, pikit na yon. Okay? So, paano preparation nito? Itong ating isang pack nung ating kumbaga katanim foliar formula, itong 80 grams, no, mga katanim, ay tinutunaw ito sa 1 liter of water. Okay? Yung natunaw mo na 1 liter of water, ito na yon, tinunaw ko dito, sinishake ko muna bago ako kumuha. Ito mga katanim, ito ay stock solution. Pag natunaw nyo ito mga katanim, ito ay stock solution. Ibig sabihin, hindi pa ito pwedeng ipang pulyar kaagad, hindi. Kukuha ka lang dito ng 2 ml up to 4 ml. Ako 4 ml pero twice a week lang mga katanim. Twice a week, nakakatama din kung every other day, no? Twice a week lang, pero hindi magkasunod. Kasi mas mataas ng dosage ko, 4 ml. Pero ako, para makita ko talaga yung difference, no? 4 ml ako, di ko na tinataasan dyan. Kasi higher to that, medyo delikado na, no? Mas over. Kaya masabi nyo, bakit sobrang green? Bakit sobrang tigas ng dahon? Ayan, parang plastic na kung tingnan. Ayan, di ba? Wag na, hanggang 4 ml lang maximum. Pero kung gusto nyo naman, 2 ml, okay pa yon. Every other day, mga katanim, ha? 2 ml, pero ako 4 ml twice a week lang mga katanim. Ayan, so tinunaw ko ito na powder dito sa 1 liter of water. Anong gamit na naman na tubig? Yung gamit nyo lang na tubig pang hydroponics, pang reservoir nyo, yung ginagamit nyo doon. Pero wag kayong kukuha sa reservoir, wag, no? Plain water lang ang pangtunaw dito mga katanim sa ating KFF na to. So after na matunaw, no, ito na yon na solusyon, kukuha ka na dito ng 2 ml up to 4 ml. Ako, mga katanim, ulitin ko, 4 ml ang ginagamit ko kada 1 litrong tubig. Yung tubig naman, plain water lang, no need doon sa reservoir. Kapag KFF, no need sa reservoir. Di ka na kukuha doon. Plain water na lang. Okay? So, ito yun mga katanim. No? Kaya ganito yung mga dahon. Okay? So, pakita natin kung paano pagpulyar dito mga katanim, ha? Yan. Naintindihan nyo ng foliar? Ang pag-foliar ay pinapadaan yung ating nutrients, yung ating pataba sa dahon. No? Saan dyan sa dahon? Likod at harap ng dahon. Early morning. Minsan naman ang iba, no? Early morning, wala pang sunlight. Para daw pag yung sunlight na katulad dito, no? Pag niya, lalagok na lang siya. Okay, lalagok na lang. Iinom na. Pero isipin nyo na dapat basa pa din during pag-sunlight. Ikaw, no, paano kung matuyuan? Edi wala din, sayang, di ba? Kasi dyan mag-open yung stomata. So ito, sasabayan natin. Okay? So, anong oras na? 7:18 mga katanim. No? 7:18 na.
no? 7:18. So alas 7:18. Okay? So sasabayan natin mga katanim. So ito yung gamit ko mga katanim na sprayer. Yan. Yan ang gamit ko, sprayer. Kapag gagamit ka nito na KFF, siguraduhin na mayroon kang strainer kasi meron tayong since na plant based yan, meron mga hindi natutunaw na mga kasama dyan na materials, no? So yan, tumakbo na yung ating pump. Para hindi maingay, i-off muna natin. Yan. Then lalagyan ko ito mga katanim, no? Lalagyan natin ng tubig galing sa gripo ang linagay ko mga katanim. As per manufacturer nitong ating 20 liters itong ating tawag nito sprayer, no? Yan. So dito nilagyan ko 15 liters. Pag pinuno ko daw to 20 liters. At itong sprayer natin, ginawan ko na rin to ng push cart mga katanim. Yan. So nilalagyan natin dito ng tubig galing sa gripo lang hanggang mapuno natin. Yun yung pangpupulyar natin dito. Sasabayan natin yung sikat ng araw. Since na 7:20 na. Yan, 7:20. Ang iba, nag-i-spray dito mga katanim. Yung ano pa lang, madilim pa lang para pag putok ng araw, ilalagok daw yung tanim. Well, totoo yun, tama yun. Pero kapag natuyuan naman, no, natuyo ang dahon at hindi pa sumisikat ang araw, well, hindi siya makapag-absorb kaagad. Di ba? Di makapag-absorb yung ating tanim. Yan, baka wala na may a-absorb kasi natuyo na, no? So dito naman sa KFF, shake lang prior ka kumuha. So 20 liters ito sa 4 ml, kukuha ko ng 4 na beses dito na 20 ml. Isa, dalawa, tatlo, 4. Then hahaluin ko ito, no? Shake ko dito, i-switch ko lang to para mag-mix. Yan, para mag-mix siya. Okay? Yan. I-switch on ko to mga katanim para pumasok yung ating pulyar dito, yung ating tinunaw. The way na magpulyar ako, ganyan lang mga katanim, no? Binabasa ko siya. Nakita nyo yung basa, yung parang mist. Yan, no? So the way na i-mist ko siya sa gilid ng dahon, yan, dapat 360, no? Ma-address nyo yung 360 ng dahon na mabasaan nyo siya. Yan, para ma-absorb top, no? Parang top, side, 360. Yan, ganyan. Yan, sasabayan nyo yung sikat ng araw kasi maghahanap siya ng nutrients dyan sa yung tanim natin, yung root feeding natin, yung ating Kiss Plus. Yan. Okay. O, ganyan ang pulyar. So dito naman sa ating bok choy. Yan. Okay. So ganun din kapag mag-ano ka ng ating biofloral sa gabi. Ganito lang din, no? Para mawala yung insect. Yan. Then forward tayo mga katanim. So forward natin to. Yan. Okay. Yan, no. So babasain ko lang siya habang yung pump natin umaandar at saka umiikot, nagmi-mix, no? Minimix niya yung ating solusyon. Yan. So ganyan na yung tanim natin ngayon. Be sure na mabasa nyo lahat, no? Yung underside of the leaves, 360, lalo na pag ano ka ng sa gabi, no? Yung ating plant wash o yung biofloral natin kasi yung mga aphids, yung mga mites nandyan sa ilalim ng dahon. So dapat mo yun, ma-address mo. Ma-address mo sa ilalim. Tapos yung top, yung crown, yung mga katanim, no? Yung crown ng dahon ng ating tanim, lettuce man o bok choy o pechay.
yung crown. Ito yan. Hindi lang basta madaanan ng ano, no, mga katanim. Tsaka nga pala, sasabihin ko sa inyo, dito mga katanim, hindi dapat i-premix. No? Ano yung premix? Yung magtitimpla ka ngayon, di bukas yung gagamitin, no? Mas maganda pa rin yung fresh. Ayan, diba? Magtimpla ako ngayon, damihan ko na timpla ko. Then sasandok na lang ako dito para sa pangpulyar, no? Mas maganda pa rin yung fresh, mga katanim. Araw-araw ka magtimpla, o kaya kung kailan ka, mga katanim, kung kailan ka magpupulyar, saka ka magtimpla, no? Naintindihan yon? No, madali lang intindihin, di ba? Kung kailan ka magpupulyar, saka ka magtimpla. Huwag kayo mag-premix. Noon, dito naman na side, papunta doon. Kasi yung dito na side, hindi pa napupulyar yan. No? Ayan. Kaya kailangan talaga dito, 360 mga katanim, no? Ma-address yun ng 360. Eh, bakit di mo katanim pwede gawin 6 ml para todo na? Hindi pwedeng ganon. Walang ganon, no? Parang all-in, no? All-in na mga katanim. 6 ml na para todo, hindi ganun, no? Sa 4 ml nga, masyadong maano na yun, masyadong potent na. No? Kaya nga ang interval natin, dapat kung mag-spray ako ngayon, magpulyar ako ngayon ng KFF, bukas hindi pwede. Second day hindi pa rin pwede kasi 4 ml ang ginamit ko. Talagang matagal pa, no? Para 2 days interval. No? After 2 days, so ngayon, after 2 days pa, no, palipas ako pangalawang araw saka lang. Ayan. Ganoon mga katanim ang ano ng KFF. Ito summer na naman mga katanim, ha. Yan, siguraduhin na mayroon kayong pangontra sa summer, sa init. Ano yung pangontra sa init? Yung K-pop. Kaso ilalabas natin 'yon. Antayin na lang konting panahon na lang kasi ito under testing ito ng K-pop eh. Third testing ito. Third testing, biro mo 'yan? Pangatlong testing ngayong summer. May pang-apat pa ako, tingnan natin. Pang-apat tayong para sa biostimulant. So dito mga katanim, pang third testing pa lang natin to ng K-pop. Di natin nilalabas kung wala naman talagang effect, no? Yung makita natin sa tanim natin na may pagbabago. So far nakikita ko pa lang dito yung resistance niya sa init. Di nalalanta mga tanim ko. No, yung pala nakikita ko sa ngayon. So iba yung K-pop sa KFF, iba. So may additional foliar yon, then meron tayong bio-initiate para naman sa root speeding, pero ginagamit ko yun doon sa reserva ko. Yan ang kagandahan naman sa na-separate yung ating tawag nito. Yung ating reserva. No, iba-iba. Iba yung reserva ko sa dito, sa growing, iba yung reserva ko doon sa ating seedling area, no? So ganyan lang ako magpulyar mga katanim. Basta isipin nyo, ma-sprayhan nyo lahat 360, no? Paikot yung tanim natin. Kagabi nag-spray ako ng biofloral para sa insekto, since na summer malakas ang ano ng population, no? Yung kanilang multiplication mabilis kapag summer, kapag mainit. So ginagawa ko pag hapon, gabi, mag-spray ka ng biofloral plant wash. Again, plant based yun, no? Kahit i-harvest ko to ngayon, pwede. Kasi hindi naman yung lason, hindi siya systemic. Yan yung kagandahan sa mga gamit natin, mga biotic, plant based. Yan. So ganito lang mga katanim, ha. Ganyan ang pagpulyar. Yan, nakita niyo yung pechay ko. Yan to. Ganda. Pwede na i-harvest. Diba? So, ngayon, mag-harvest ka. Tapos kagabi, nag-plant wash ka. Pwede ba yon? Pwede, mga katanim. Pwede. E paano katanim? Nag-ano ka, KFF ngayon? Pwede yan. Love yan. Bakit? Plant-based nga eh. Sabi na ano sa Bicol, plant-based nga eh. Ewan ko, nauso yan nga eh. Ginagamit namin yan pag ano, maungani. Oh, di ba? Oh, nakita ba kung paano ipulyar ni katanim yung kanyang mga tanim? Oh, ganyan. Kapag naubos na ito mga katanim, magtitimpla ulit ako, syempre. Oh. Huwag kayong mapagod sa pagtimpla, hindi yung aanuhin nyo na bakit di na lang mag-premix. Mas maganda pa rin ang fresh. Ikaw nga, kung iinom ka ng tubig mga katanim,
ikaw, lagay ka sa baso, tapos maya-maya, iwanan mo lang dyan, wag mong takpan. O kahit takpan mo, ikaw maisip mo pa ba na inumin yun? After how many hours? Di ba? Okay lang kung nasa bote siguro. So, ganda pa rin yung ano, no? Ayan. So, makikita yung tanim natin dito after natin na ano nito, no? After how many days? Ilang days na ba yun mga katanim? Ito ay nasowing ko ng March 1. March 1 ko to na sowing, no? Pinakita ko to sa video kung tinuro ko paano ang sowing. Ayan, may experiment kasi ako dito. Yung ano yung experiment mo dyan mga katanim? Ayan ang experiment ko dyan, yung ating K-pop na talagang tinitingnan ko kung ano yung pagkakaiba. So itong side na to, yan mga katanim, itong side na to walang K-pop yan. Syempre may KFF. Ito yung normalan, no? Normalan na ano natin, na tanim, may KFF siya, no? Pero wala siyang K-pop. Okay. Walang K-pop pero may KFF. Pero alam ko na kagad, kita ko na kagad yung difference. Bakit gusto nyo rin ba makita ang difference nito mga katanim? Ha? Papakita ko sa inyo yung pagkakaiba, ha? Yung pagkakaiba ng K-pop versus KFF. Remind nyo lang ako. Kasi pulyar ko muna to, tapusin ko muna to. Baka sabihin hindi even eh. Doon na pulyar na, dito na pulyar na. Pero dyan sa kabila, wala. Diba? Bakit buhaghag yan mga katanim? Nakatanim mo. Sayang yung isang butas, oh. Hindi mo nilagyan. Well, i-occupy niya yan. Hintayin natin. Hintayin natin na mai-occupy niya yan. Tingnan natin, no? Again, mayroon pa ako nung kasunod. Yan yung fourth trial natin ng ating K-pop. So dito mga katanim, oh, lahat ng tanim natin pinupulyar na 360. Ayan, naubos na, oh. Ayan, titimpla ulit tayo mga katanim. Okay? Nakuha ba yun? Kung paano magpulyar, wala na. Titimpla ulit tayo kasi meron pa dun sa kabila. Kailangan lahat ng tanim natin mayroong KFF mga katanim para sabay-sabay, yung uniformity, no? Makuha natin pare-parehas. Ma-differentiate nyo yun, i-try nyo kung gusto nyo, i-try nyo mga katanim. Yung iba walang KFF, yung iba mayroon din, makita nyo yung pagkakaiba. Kayo mismo makakapagsabi niyan. At saka sa mga gumagamit ng KFF, makakapag-comment dito, no, ng kanilang grow, yung may KFF versus wala. At saka makakapagpatunay yung mga katanim natin na gumagamit ng KFF. Ano nga ba ang result ng KFF sa tanim nila? Ayan, no, mga katanim. So, love yan. I hope may natutunan kayo dito sa pagpulyar nitong ating katanim pulyar formula.